natin tawagin po si kaibigan po natin dito guys. Kasi po kakatapos lang po yung lindol na niyanig po dito sa Davao del Norte, Santo Tomas. Ito po yung hinuhulaan ni kaibigan. Kapag ganito po yung mga sign ay napakadelikado, kaya subukan po natin tawagin dito kung wala po bang delikado po ngayon dito sa Mindanao. Kaibigan ninyo ay si tatay. Tay, salamat, nandito po kayo tay. Kakatapos lang po yung pagyanig po ng lindol kanina pa lang ng alas 11 ng umaga. Kaya nais ko talagang malaman po sa inyo kung safety po ba ngayon ang Mindanao. Wala po ba kayong nakikita na meron pong kakaiba po na magaganap? Oo, kaya nga napatawag ako agad dahil po napakaraming mga subscriber po natin. Ang lakas po daw ng pagyanig po doon sa kanila, yung malapit sa dagat ngayon. Guys, mag-ingat po kayo. Mayroong masamang pangitain ng ating kaibigan. Ito po ay lagi po niyang ipinapaabot nung tayo ay nagtatanong kung wala po bang lindol. Pero ngunit sinabi po niya na mag-ingat at maghanda lagi tayo. Dahil po naranasan na po ng taga Del Norte ngayon dito guys sa amin na mayroon pong 5.2 ang naganap na pagyanig po ngayon. Ang problema lang po dito, mayroon pong nakita si kaibigan na susunod pa dito na mas malakas. Mag-ingat po daw ang Mindanao ngayon, lalo na po sa Cebu, no? Malapit po sa mga dagat. Huwag po kayong magpupunta po sa mga malalapit po sa mga karagatan po, lalo na yung mga mall, yung mga matataas po na building. Huwag muna kayong pupunta, sabi ng ating kaibigan. Kaya napatawag po ako ulit sa kanya dahil po ay niyanig po talaga dito guys. Napakalakas po talaga yung pagyanig po ng lindol po dito sa Del Norte po ngayon, Davao del Norte. Kaibigan, mag-ingat kayo. Hindi po natin alam po daw kung kailan po darating ang tsunami o the big one. Dahil po mayroon pong balita na naman na nag-erupt naman po ulit ang Kanlaon. Mag-ingat kayo guys dahil po yung pagsabog po ng Kanlaon hindi pa yan totally, no? Mayroon pong nakabara sa ilalim po ng butas ng bulkan. Kaya kapag ito ay magbusikad, kapag ito ay puputok na ng totally na pagputok guys, ito yung pinakamalaking problema na masasagupa po ng mga area kung saan po malalapit po doon sa Kanlaon. Dapat po mag-ingat po ang lahat, kaibigan. Oo nga, kaya po ako nakatawag sa inyo dahil po marami po supot-supot po na messages po ngayon guys, no? Nag-warning po ang P-Box po dito na mag-ingat po ang mga malalapit sa karagatan. Kaya sana po ay hindi kayo magsawa dahil po hinulaan na po ito ng kaibigan. Natakot lang si kaibigan ngayon guys, no? Kanina pa daw si kaibigan naghintay po dito sa atin. Kanina pa, noong nag-umpisa po tayong nagtrabaho doon sa bahay. Kaibigan, ano po ba ang posibleng mangyayari po dito? Kasi po mayroon pong mga sign na roon talaga na pagyanig po ngayon dito sa Davao del Norte. Totoo yan. Manila, mag-ingat kayo ha. Ito po yung babala ni kaibigan. Kapag mayroon po daw pagyanig po dito sa Mindanao, mag-ingat po ang Visayas at Luzon dahil po ay mayroon po talagang pagyanig dito na mas malakas pa ito na makakasipinsala po sa mga building at buhay ng mga tao, kaibigan. Kapag ganito pala, kapag mayroong pagyanig sa Cebu o sa Mindanao, ibig sabihin nito, delikado po ang part po ng mga probinsya po ng Manila. Nako po guys, ito po ang tandaan nyo guys ha. Meron pong nakita si kaibigan na buhay naman po ang makalas dito, makuha. Mag-ingat kayo sa malakas na lindol po. Kasi po pag niyanig po ang Davao del Norte, yung Mindanao, ibig sabihin nito guys, meron pong magtatapat nito guys na mga ibang lugar po dito sa bansa natin. Ito po yung sinasabi ni kaibigan na
mag-ingat lagi. Ito na po yung nagpapakita ng mga sign guys, kung saan magaganap po talaga ang mga malalakas na pagyanig. Kasi binabantayan po ngayon sa Phivolcs ang mga fault line kung saan ito ay sobrang taas po ang pag-angat po ng isang fault line. Ito po yung nakakatakot pag ito ay bumigay na. Posible po daw ito magiging tsunami ito guys kapag mayroon pong malakas na pagyanig. Lalo na po yung nagpatanong sa atin na doon sa Luzon po daw, part ng Luzon, no, mayroon po daw malaking bulkan sa ilalim po ng dagat. Ito po yung topic natin ngayon. Itatanong po natin kay kaibigan, no, maghintay lang po kayo idol, no. Itatanong po natin pagkatapos po dito kung wala pong maingay para marinig po natin ang ipapaabot ng ating kaibigan. Ako po ay humihingi ng pasensya kaibigan kasi hindi po ako nakaramdam na nandito na pala kayo dito sa bagong punso na tinuro ng ating kaibigan na linyo na dito kayo pwedeng tawagin. Akala ko wala pa kayo dito kasi sobrang busy po. Oo. Lahat po ng mga lugar mag-ingat po kayo, sabi ng ating kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, dahil po naranasan na po ng Mindanao ngayon dito sa Davao del Norte ang pagyanig ng 5.2. Napakalakas po daw. Nagsabi po yung followers po natin dito guys, no, na malapit sa dagat, sobrang parang dinuyan-duyan po daw sila. Grabe daw. O hanggang dito lang muna guys Huwag kayong mag-alala guys. Itatanong po natin kay kaibigan tungkol po sa bulkan dyan sa Luzon kung aktibo pa ito or gumising na po ba. Kaya itatanong po natin pagkatapos po ng trabaho ng mga kasamahan po natin dito sa bahay po namin guys, kasi medyo maingay guys.